Good morning. Aray ko. So today is the day na kami lilipat sa Ubud mamaya. 9 AM ang sundo ng clock driver. Puro clock lang yung aming transpo dito kasi nag-try kami yung taga dito mismo. Mas mahal pa. So, nanghingi kami ng recommendation sa guide namin kahapon. Mas mahal. So, mas mura pala yung clock. Sayang wala lang kaming code ng clock eh. Meron ka ba? Meron, nagamit ko, pero 5% lang. Hindi, I mean tayo Oh, para kung gusto. Maghanap kayo sa ibang Travel vlogger. vlogger na yan, may clock discount. Ibang vlogger may mga clock discount. Nakakuha kami lahat, pati sa hotel namin. Tikman na natin yung tag 25 pesos na... Ay, sige to. Ay, oo nga pala. Na kape. Imagine, napakamura talaga. Cappuccino. Sabi ko nga, pwede ba kami mag-hoard nito eh. Ay, sinishake ba? Siguro. Hindi ko na-shake. Shake mo na lang pag bawas na. Sarap. Kaso hindi na malamig. Kasi kagabi pa namin. Kaya nga eh. Ay, napunta sa bedsheet. Kaya mo siya. Ay, may tao. Breakfast namin yung tirang tinapay kahapon. Yung binili na namin sa Indomart. Kain tayo. So, hopefully sa Ubud, mas marami kaming makainan. Okay, naka-ready na kami. Naka-impake na. Yan na yung aming mga bag. Maleta. Mag-work ako habang nasa biyahe kasi 4 hours yung biyahe. So, sayang din yun, di ba? Makakapag-work akong 4 hours. Tapos bigla ko lang na-realize, naka 3 days, 2 nights na kami agad dito. Imagine kung ganun lang yung bakasyon. Minsan kasi ganun lang eh, 3 days, 2 nights. Sobrang bitin. Buti na lang 1 week dito. Actually, paglapag pa lang ng aeroplano, nagbibilang na ako, ay 7 days na lang. Wala, nakaugalian ko lang yun kahit saan pumunta. Kahit dyan sa Philippines, kunyari, nung nagbora kami last year, binibilang ko agad, ay 4 days na lang. 4 days, 3 nights kami doon sa Bora. Bitin din. Ang masaya talaga 1 week. Anyway, magme-medyas na lang ako, tapos hinihintay na lang namin yung driver ng clock. Dito na kami sa labas. Ito na yung aming mga maleta. Sabi kasi nung driver, I'm here. I have arrived. Paglabas namin, wala naman. Naliligaw ata. Anyway, hintayin lang namin. Uso sa kanila yung ganito. Oh. Yung may offering. Yan. Munti ko na nga maapakan kahapon. Buti lang hindi ko naapakan. Ilalagay lang sa kalsada. So, andito na yung aming sundo. AS Resort in Ubud. Work tayo. Is it okay? Because we will stop at Stop over muna kami dito sa kinainan namin kahapon. Mag-breakfast lang. Dito rin yung Dober Chan. Habang naghihintay ako mag-work. Fanta strawberry. Sarap to. Pulang-pula siya. At kung magbigay silang ice, dami. Sarap ang refreshing. Ayan na, nasi goreng namin. Walang kasawa-sawa sa nasi goreng. Ayan, may fried tempeh pa. Hintayin lang namin. Ayan na ang fried tempeh and tofu. My God, may sambal. Yan ang favorite ko. Yummy. Pangatlong araw pa lang namin sa Bali. Hindi ko na mabilang kung ilang nasi goreng ang makain ko. As in. Sinasamantala eh. Yung tempeh. Oh. Ang tempeh ay gawa sa beans, I think. Sa Pilipinas, hindi namin to pinapansin kasi. Hindi namin bet ang tempeh. Pero dito, try natin. With sambal, syempre. Siya muna, with sambal.
Ah, iba yung nagawa ng sambal. Kung tempe alone. Dahil sa sambal, sumarap siya. At meron tayong fried tofu. Parehas lang din ba ang tofu natin? Tikman natin. Sarap ng tofu nila. May masasarap din naman tayong tofu, pero ang sarap nito. Ang lambot. At ang kanilang nasi goreng, mamantika lang talaga. So far, yung isa pa lang yung nasi goreng na hindi na mantikang natikman namin. Pero masarap. Daming spices. Malasa to. Yung isa, parang may ketchup lang. Yung isa, masarap din. Pero ito so far yung pinakamalasang nasi goreng. Iba-iba rin eh. Parang sa atin din. Tilog. Pero favorite ko talaga yung sambal. Mag-uuwi ako niyan. Stop over sa coffee shop. Nirecommend ng aming driver. Stop over. That is different the tree and different the taste. You can see for the leaf is the Arabica, the small leaf, and Robusta is bigger leaf. And you did, yeah, the taste is the last Coffee. Arabica. skin fruit. Snake skin. Snake skin fruit. Snake fruit, yeah, but they're still young, not really. Okay. Not fresh. Snake skin fruit. Yeah, the fresh. Coffee. Coffee pa rin. Cacao. Yep. Oh, cacao. Cacao. Pandan. Yeah, the skin we use for make tea. Oh, you make it recipe. Yeah. And this And is this- cacao. Yeah, Yep. for make chocolate. Cacao. Yep. But the process is like Mangosteen, ginagawang tea. Yeah. You roasting. But it's before clean, yeah, and after clean like that's one. And finish for Yung clean. may tae You na roasting, you grind it, but you the taste Coffee. is less. Learn. Yeah. This is food from the animal. Yeah, this rosella flowers. And then They use Paano gumawa ng coffee? 5 minutes until the black color you put here. Yeah, you grind it and you less filter like this. Okay, you can smell. This the new coffee after roasting. You have two. Fragrant. Yeah. Fragrant. The taste is less caffeine and this one normal Bali coffee. This more high caffeine. Yeah. Very fragrant. Yes. I have the spices. Ginger. That's the Turmeric? curcuma, Ah, cinnamon. Yeah, this the pepper, black and white. ito, ganda dito. Okay, may bayad. Ay, nakakahingal paakyat. Akala ko talaga coffee shop ang pagdadalhan sa amin. My God. Coffee farm pala. Pero may testing daw ng coffee. Let's see. Hiningal ako dun. Oh, makakabili tayong coffee. Coffee and tea upstairs, yeah? Okay. Later you can check what's downstairs. Oops. Ganda. That's the animal wrap. It doesn't go out or see. No, this will Ang sivit. sit here.
So, ito muna yung mga... Hindi, sa umpisa free. Pero mamaya daw, pag big cup na, kailangan na namin umorder. Ginseng coffee. That's the coconut. Vanilla coffee. This chocolate coffee. Okay, a lot of coffee. Yeah, that's avocado. We're not gonna sleep. Don't worry, this the In little a year. 20% for the coffee, yeah? Okay. Yeah. Okay. That's the cocoa powder and this red rice tea. But this more strong. Okay. That's the tea, mangosteen tea, Wow, nice color. turmeric, curcuma, ginger, good for the throat problem, yeah? Yeah. Pandan tea, good for your hair, strong hair. Lemongrass tea, good for insomnia. Okay. Thank you. Enjoy your drink. If you want to more order, you can order. Yeah. Okay. Thank you. Super dami namin iinumin. Akala ko tigi-isa lang eh, lahat pala. Punta rin kayo dito, oh, daming libre. Oh my God. Kaya hindi ko akalain na magmumukbang tayo ng tea. Tsaka coffee. Walang tulugan to for 1 year. Ganun. So, tea muna kasi yun yung less matapang. Lemongrass. Sarap ng lemongrass. Chicken. Tagay. Yung ano, typical na lemongrass, Pero medyo pakulaan maasim-asim. mo. Parang Pang ano daw to eh, detoxify, tapos helping obesity people to reduce appetite. So, Masarap. kukuha ako nito. ang sarap ng lemongrass tea. Next, pag ano na lang, Oo. pandan tea. Umuulan, oh my gosh. Oh my God. Lasang matcha. Ang sarap ng pandan tea. Mukhang gusto ko rin ito. Ang sarap. Parang matcha. Parang may halo. Hindi, pandan tea lang siya. Hindi, ayan o. Combination of coconut sugar, pandan mousse leaf, non-dairy creamer salt. Ano pa? Sarap nito. Sarap. Hindi ko na mauna. Ginger tea. Sa labat. Sa labat nga. Pero masarap. Talagang may hagod. May hagod. Sarap. Ganda yung sa lalamunan. Quality. This tea makes men produce quality sperm. Also help erect dysfunctional problem. Okay. Yung ginger tea. Turmeric. Ang sarap at maasim. Maasim-asim daw yung turmeric. Ang sarap. Gusto ko yan. Parang mango. Ang sarap nga. So far, pandan tsaka turmeric, ang sarap. Ang sarap. Yung mangustin, ang ganda ng kulay. Ito naman. May good luck sa chan ko. Tingnan niyo yung kulay ng mangustin. Sarap din. Ano ba yan? Budol, lahat to bibili natin. Pag ito hindi pareho yung lasa pag binili na. Or baka timpla na yan, may sugar na. Tapos yung nandun, tea lang. Posible. Tanong natin. Sarap ng mangustin, ginger. Turmeric. Ay, turmeric ba? Turmeric pandan. Mangustin, turmeric, pandan. So far. Rosel. Favorite ko Wait yung lang yung Rosel. chan ko baka magana. Rosel tea. Tea lang naman to. Iba-ibang klase. More doon kasi may milk. Pero I mean, iba-ibang klase yung chan ko pag iba-iba. Ako na lang. Hindi, sabi ko dahil. Okay. Maasim-asim. Ganyan naman talaga yung Rosel. Rosella. Harap din. Good. Yun o. Rice tea. Sige. Tea pa rin tayo. Yun muna pag ano. Okay.
Last yung Bali coffee. Next natin ay red rice tea. Ang sarap din. As in, lahat ba ito bibili natin? Ang sarap. Gusto Oh. parang barley. Alam mo yung dati? Oo, ang sarap niya. Bakit ganun? Lahat masarap. Kokwa. Ay, nakakain daw? Sabi? Bakit siyang pack rice? Ano? Sarap. Sarap. Tapos low in calories, can burn fat under the skin. Oh, sa mga kagaya kong tabain, red rice tea pala para sa atin. Balinese. Next, cocoa powder. Chocolate. Tableya ang lasa. Tapang. Ayaw. Good. Next, avocado coffee naman. Sarap. Lasang avocado. Pang lose weight din daw. Huwag mo ubusin at may milk. Creamer yung nalalasahan. Oo, yun niya, may creamer. Chocolate coffee. May ganun pala. Can be mixed with mixed chocolate coffee, tastes very smooth and tasty. Kaya daw hinahalo nila sa chocolate ang coffee. Sarap. Ang sarap nito. Sarap. No? Hindi ko alam kung vanilla coffee na yun, pero ang sarap niya. Parang 3-in-1. Para daw 3-in-1. Oh, vanilla. Vanilla coffee. Good for health, one of which to calm the nerves. Nakaka-calm the nerves daw. Ito lang. Hindi siya matapang na vanilla. Mga fresh vanilla. Hindi ko masyadong bet. Hindi masyadong better. Coconut. Ang coconut coffee ay wala namang nakalagay na health benefits. Mas gusto ko yung coconut. Ang sarap. So far, red rice, Pero tea, red rice pa rin. avocado coffee, tsaka ito ang gusto ko. Red rice yung pinakagusto. Yan. Ginseng. Malapit na tayo matapos. Sorry kung mahaba yung video. Ang ginseng coffee ay May unang bugang lasa siya. Parang help accelerate the healing of many diseases. fruity. Fruity daw. Fruity yung lasa. Let's see. Basta parang maugat. Hindi ko ma-explain. Yun, parang may ugat. Alam niyo yung mani Oo, na nilaga? may ugat, na may balat. Yung nilaga, Yun, oo. Yun. Ano Yung balat lasa? ng mani. Yung songsong. Oo. Parang ganun. Kaya have the root. Parang ugat. Malapit na tayo sa Balinese coffee. Yan yung Ginger coffee. ginger coffee naman daw ay useful to warm and refresh your body. Yun. Okay lang. Mix ng kape at Sa laban. laban. Ito yung matapang. Next, Wait lang. and the last one, Balinese coffee. Ako muna titikin para ma-end ko na yung video. Ang Balinese coffee ay walang health benefits. Ang sabi lang, is Bali's best coffee. Antioxidant. Oh my God. Nanlalaban sa tapang. Ang pait. Ang pait-pait. Pero masarap. Siguro pag nilagyan na siya ng mga creamer, ganun. Pait. So ngayon mamimili na kami ng mga bibilhin. Update ko kayo mamaya. Hindi namin na-taste test yung traditional. Ay, hindi pala yun. Yung luwak coffee kasi mahal. Binibili siya. Pero yun yung gusto ko tikman. O de, bili ka. 50,000 yung big cup. So, umorder nga kami ng luwak coffee.
50,000 siya. Tapos yung mga powder ng mga tea, doon sa baba, mamaya bababa daw tayo. And wala siyang sugar pag binili. So, magdadagdag na lang ng sugar sa bahay. 177. Ayan na yung luwak coffee. Miss, you have just the animal. Bango. Ito ang view dito habang nagkakape. Ayan, ganda. Naawa lang kami dun sa musang. Yan, titikman na natin yung luwak coffee, yung civet cat coffee. Mukha siyang matapang. Matapang siya. Pero na-stabilize siya ng sugar. Masarap. May mas masarap akong coffee na tikman. Talaga. Mas gusto ko yung Barako. Galing Mindoro na Barakong coffee. Masarap naman. Chocolatey. Pero may pagka-chocolatey nga yung lasa. Parang may chocolate siya. Baka yung pagka-process nga dahil kinain ng musang. Yeah. Joke lang. Nalinis naman yan. Nilinis naman daw yan. Sabi mo ka magkano? So ito ay Pag kinonvert. 50,000 Indo rupiah. So nasa 177 pesos. Na isang tasa. Medyo pricey kasi nga medyo rare yung ganitong coffee. Talaga. Kasi yung sustainable talagang process nito, i-harvest mo sa wild yung mga yung tinae, yung pinup ng musang. Kukunin mo yon, i-harvest mo, da-dry mo, tapos ililisin mo. Hindi, kasi natural kinakain nila minsan yung coffee. So wala nung animal protein. Di natin alam. Pero yung tamang process sa ibang lugar, ganun. Ito yung store nila. It's normal Bali coffee. Oh, coffee. And special coffee, Papa that's what? We want the tea. Where's the red rice? Red rice. Turmeric. Candle nut oil. May soap din sila. 300 pesos. VCO. May mga chocolate din. Ito na yung papasok sa aming pagstayan. Medyo masisikip ang daan. Rough road. Kailangan na makahanap ng motor. Feeling ko rin. Mga for rent. Sige pa. Oh my gosh, kasya ba ang sasakyan dyan? Grabe yan, sikip. Diyos ko. Seryoso. Sobrang sikip niya. Pang isang sasakyan lang. May mas lalala pa pala sa bagong silang. Ah, ito na. Asri Sariville. Yep. Yes. Yan siya, Asri. Ito yung reception. Nice. Okay, so papunta na kami sa room. Kuhanan ko lang yung itsura ng paligid. Ganda. May pool. Pero meron kaming private pool sa villa.
Mamaya magro-room tour tayo. So, cut ko na muna dito. Ito na yung villa namin eh. Sobrang happy ko dito sa aming villa. So, magbi-villa tour na tayo. Pero wait lang.